Nag-send po ako sa inyo ng video, no? For everyone to watch and to be updated sa tinatawag na current events. At yung nga po, I sent it dahil I was, kumbaga sa kani, alarming yung aking na kita for everyone. Kasi nga po, sabi po sa Bible, ang mga lingkod ng Diyos, tayo po ay ginawa ng Panginoon na mga watchman. So alam po natin ang watchman, ibig sabihin kapag mayroong tinatawag na mga danger, we sound the alarm, no? We sound the alarm para sabihin to prepare the people regarding the danger that will come. Na alam po natin sa mga huling araw, sabi nga is yung tinatawag na deception. So, doon sa video po, no, ginamit niya yung Matthew chapter 24, verse 24, and let me read, no? Sabi po dito, for false Christ and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive even the elect, if that were possible. So, dito po sa sinabi ni Jesus, no, kung titignan po natin yung tinatawag na context, no, doon sa ating tinatawag na timeline, most likely ito yung sinasabi niya is during the time yung tinatawag na tribulation period o great tribulation, no. Sa akin kasi yung tribulation, it is 7 years, no. Pero yung Great Tribulation, I think yun yung at the mid of tribulation, mas matindi pa yung magaganap, no? Pero yung 7 years na yon, it's called tribulation, no? So yan po bali, ito yung ating understanding regarding do sa pagkakasabi ng ating Panginoon na regarding dito sa tinatawag na warning niya regarding the end time. Okay. So, yung pinick up niya na word is yung tinatawag na, sabi nga nun, to deceive even the elect o yung word na deception. So, dito sa ating thinking, no, na madideceive yung nation ng Israel o madideceive yung mga Messianic Jew, no, since sabi ko nga itong Matthew, yung context niya, no, yung kausap ni Jesus, they are all mga Jew. So as a Jew, ibig sabihin yung kanilang tinatawag na mindset regarding do sa kanilang redemption. At the same time, they are also believers. So tayo, we are also believers, no? So may mga sinasabi si Jesus na of course it applies to them and it applies as well sa atin. Now, yung warning ni Jesus na to, no, na napaka-importante po nito, no, on these last days kasi yung word na deception o yung word na deceive, no, yan po yung unang-unang sinabi ni Jesus when his disciples asked him when these things be, no, do sa verse 3 na tinanong siya. Sabi dito, while Jesus was sitting in the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will these things happen and what will be the signs of your coming and the end of the age? So yung kanyang first answer nasa verse 4. Sabi niya, see to it that no one deceives you. Sabi niya, see to it that no one deceives you. So yun po yung kanyang unang-unang bilin, yung deception. Ngayon sa ating pong sa ating pong pag-aaral, no, sa dito sa tinatawag na deception, no. I am sorry. I am sorry, no, kasi meron akong masasagasaan dito. Kaya nga bubusina ako, no, para yung mga masasagasaan, no. That's not my intention.
yung pinag-aaralan po natin is for us na makita natin yung what enemy is doing because we are living in the last days, no? Ah, what I mean dito na yung ah, nangyayari ngayon, of course, yung context nito, no, parang yung doctrine o religious doctrine o yung tinatawag na false messiah o yung mga false prophet, yung kanilang mga tinuturo, no. I say na totoo po yun, tama po yun, no. Pero dapat po nating malaman, no, na hindi lang po yun ibig ang ating dapat i-consider, no? Ngayon po is there's so much problem with regards sa tinatawag na news o yung tinatawag na fabricated news o yung tinatawag na fake news, no? Kaya nga, ibig sabihin, dapat alam natin, ibig sabihin, yung tamang source nito for us na ito ay masasabi nating reliable o legit siya sapagkat marami, no, at actually ito nga yung isang problem sa Pilipinas ngayon, no, na it seems na yung tinatawag na tama balita o totoong balita is confusing na, no. So uh, let me I should say tell something, no, regarding dito bakit ko siya ibinahagi sa inyo o i-share sa inyo, no. Ikikwento ko lang po sa inyo yung aking na-experience lately, no, nung I was invited to join my daughter para sa kanyang cruise dahil yung husband niya hindi makakasama dahil sa trabaho. So ako yung sinubstitute. So I accompanied her doon sa kanyang cruise na ang isa sa mga intensyon niya doon is yung kumuha ng information sa kanyang tinatawag na YouTube vlog, sabihin niyo sa kanyang content sa YouTube, no. Dito na observe ko, no, kasi yung paano yung technology helps. So dito pa lang sa app, ibig sabihin you are already told to download yung kanilang app, no, yung Royal Caribbean. From there is you will be asked yung picture mo, magpicture ka at saka yung ID pipicturean mo. Then bibigyan ka ng QR code. Ngayon yung QR code na yon, it will be used sa yung entry, no, sa terminal. Bali ang mangyayari, dadaan bali sa immigration. Yung immigration pipicture lang yung passport mo o yung identification mo. Then pagkatapos nun, facial recognition, kukuha na ka ng picture. Okay, diretso ka na ngayon sabihin nasa kung ka pa, sa terminal ka pa, then pupunta ka ngayon sa ship o papasok ka ngayon sa barko. Doon sa barko, i-scan lang nila yung QR code mo. Then pagkatapos nun, alam mo na kung saan yung room number mo, kung anong deck. So yung bali. At yung nga, bago ka pumasok sa room mo, naroon na yung card mo, yung pinaka-plastic card, no, to open the door para sa access. Ngayon, yung barko, yung mga port na kanyang pupuntahan, siyempre, magdi-disembark yung mga passenger. So, dala ngayon yung ID na yon na plastic. Ngayon, isuswipe lang nila yon, facial recognition, para lumabas ka ng barko. At yun din ang ginagamit nila pagpapasok ka ng barko, facial recognition. So, nagkuhan ako na very fast yung kanilang sabihin sa dami ng pasahero, mabilis nilang yung facial recognition nga. So, ngayon, nung bumalik na kami, sabihin sa Florida, bali
pag mag-out ka sa ship, ganun din yung ID mo. Di ngayon nakalabas na kami ng barko, nasa terminal na kami ngayon. Ngayon, I was wondering paano yung gagawin dito sa terminal, parang sa government side, what they will do. So, anong nangyari, tumayo lang ako, then yung facial recognition. Sabi ko, wow, ako kakaiba to you just look on your face and that's it. Sabihin, ganito yung technology. Kung i-compare mo before, kasi yung mga nag-cross before, maraming papeles ang ilalabas mo. At saka mabagal yung process. Ngayon, napakabilis na because of technology. So, yun bale. Now, nag-isip ako. Sabi ko, ibang klase na to, no? I do not know kasi hindi ako lang galing sa China. Sabihin, mas advanced daw ang China with regards to face recognition no, sa technology. I don't know. Ngayon, I was thinking, sabi ko, ito rin ba yung gagamitin sa airport? Sabihin, kasi sa domestic, pag nag-fly ka, yung ID lang, yung tawag nila real ID, yung meron siyang star do sa right hand ng ng driver's license. Then they will accept that. Or kung wala ka nun, kasi mandated na kasi ngayon na yung mo is federal issue na ID or yung passport mo. So, yung kanilang tinatawag na way to control people, ibig sabihin, nag-a-advance na siya, no? Nag-a-advance na. Then, bali, the other day, na pakinggan ko kasi doon sa news, no, ito sa Pilipinas to, no, si Bongbong Marcos, ang ating presidente ay dumalo sa terminal, I think Terminal 3. Nakita niya yung tinatawag na improvement, no, improvement do sa airport. Na natuwa siya dahil nabigyan ng recognition yung mga OFW, meron silang place doon. So yung bilis ng tinatawag na entry at saka yung sa pag-exit. So ibig sabihin, maayos na. At nabanggit niya nga na darating ang time na hindi mo na ilalabas ang passport mo. Sinabi niya yon. So it means facial recognition na. Ngayon, ang lang yan is only a matter of time. Ayan. Okay. Pumunta tayo doon sa time ng pandemic. Merong akong nabasa o as you say na news before na kung wala kang, I should say, like vaccination record sa iyong travel, they will not allow you to go. So sabi ko, kung ito ay magtuloy-tuloy, it means dito na ako sa Amerika. I cannot go anywhere. Itong klase ng tinatawag nilang control na nangyayari. Of course, alam natin is so fast ngayon, no? Kasi na observe ko when Trump was installed sa office, yung kanyang tinatawag na second term. Hindi pa siya nanunumpa. Sabihin, marami na siyang ginawa na preparation. Kaya nung tumumpa na siya, napakabilis na yung mga bagay na dapat i-reform dito sa government. At isa dito, yung tinatawag na pagre-reform sa finances na sa time niya ngayon ay merong tinatawag na deregulation sa cryptocurrency. Ngayon, yung paggamit nito, no, na tinatrabaho nila ngayon sa Kongreso na magkaroon ng regulation. At yung bangko maging part nito, natatanggap na sila ng cryptocurrency at part na rito ng tinatawag na transaction sa finances, no. It's only a matter of time. Masyado siyang mabilis. Yung ginagamit ko dito sa transaction sa finances, sa payment,
is yung credit card na either yung Visa or yung Mastercard, no? Hindi ako gumagamit ng Venmo o yung Apple Pay o yung Google o using the technology, no? Kasi medyo mahina din ako sa paggamit ng technology. But diyan sa Pilipinas, yung GCash. So, isipin yung bagay na to, isipin they are trying to position o yung they are creating a system, no? Kasi once the system is in place, ibig sabihin everything ay magiging madali na, no? Yung binabanggit nga doon sa video regarding doon sa yung I na bibigyan ka ng kwampa ng parang a coin o something na reward sa iyo for in submission doon sa kanilang gagawin, no, yung pagka-capture sa retida ng I. Kasi nga hindi mo kasi pwedeng dayain yan, isibihin, kaya yun ang kanilang pinupurso ngayon, no. Now sabi ko nga, isibihin regarding dito sa deception na ating ang pinag-uusapan, no. Yung fabricated news o yung tinatawag na fake news, no, na dito sa Amerika na pasok na ng tinatawag na enemy ang mga government agencies. Now, because kumbaga sa napasok sila, ibig sabihin yung kanilang ginagawa ay hindi na that reliable, no. Sabi ko nga yung nangyari na tinatawag na pandemic, no, they created this, I should say, scenario, no, to scare the people, to control the people onto the world, no. At yun nga, no, sabi ko nga, ibig sabihin dahil yung information ay hindi totoo, hindi siya tunay, no. Dito sa Pilipinas, yung during the time of pandemic na isibihin ko na siya, tinerminate na siya, no. Yung huli kong narinig, sabi sa ABS-CBN, no, na libo pa rin ang naapektuhan, no. I think that was Friday, yung news na yon. Then, after that, yung next week, wala na silang sinabi about yung tinatawag na mga naapektuhan nito, no. So what does it mean? It means they are fabricating the news to scare the people, no. So yun po bale. Sa aking understanding, katulad ngayon, no, na yung seasonal flu parang nawala na sa vocabulary. Sabihin, napalitan na ito ng tinatawag na COVID. Kung titingnan po natin, ang COVID ay kumbaga sa ito po yung virus na wineponize nila in order to kill. So isibihin, wala na po siya. So kung merong mang sakit na related to that, it should be returning to the seasonal flu, supposed to be, no. Kaya nga dito makikita mo, no, during the time ng COVID nawala yung seasonal flu na sakit, lahat COVID na lahat. Paano nangyari yon? So they are telling a lie. Isibihin, they are scaring the people, they are bringing fear. At tapat tayo, ibig sabihin na kaya nga tayo mayroong ganitong tinatawag na group for us to alarm, to give warning, no. Na ito yung isang bagay, no, na sa atin for us to receive, to know what's going on in the government, because you cannot trust anymore the government. Ibig sabihin may mga sinasabi na hindi totoo. Ayan po, ginagamit na yung tinatawag na information as propaganda na. Hindi na siya tinatawag na yung a kind of reporting as journalist na walang tinatawag na distortion with regards sa news. Na sinasabi nila, no, it was done because of national security. Yun po yun. And that is a lie. That is kasinungalingan, no. Yung
tinatawag na control o manipulation. Ito yung sinasabi ni Jesus that on the last days, ibig sabihin that yung manipulation, yung control through this fake news, through this fabricated news na hindi siya totoo. And it affects of course yung health, yung mga klaseng treatment, even yung sa mga pagkain nga, no, na may mga harmful ingredient for a person to get sick. Then pagkatapos pag nagkasakit, bibili ng medicine. Yung medicine di naman nagpapagaling, just only to maintain. Di ba? Yung mga maintenance na gamot. So ganun lang yun. So what does it mean? It means you will bleed money. And if you don't have money, you will die. So yun po yun. Kaya nga, yung tinatawag awareness, very important na magiging, I should say, mapagmasid tayo, magiging, isibihin, observant tayo. Halimbawa, kakain ka. Dapat alam mo yung ingredient ng kinakain mo. Ano ba itong mga, ano ba yung narito nito? Hindi lang basta kakain. Kaya nga, yung prayer is napaka-helpful, no, na kung ano man yung toxic doon o harmful doon, no, whenever we pray, no, it will be canceled by the blood of the lamb. That's important, no, kasi of course, bakit ka nakasakit? Maring ang source ng sakit mo is sa kinain mo, hindi tama yung kinain mo o merong poison doon sa kinain mo na hindi mo alam, no. Kaya nga people perish for the lack of knowledge, and this is where we are now, yung tinatawag na deception. Now balik tayo doon sa video, no, regarding doon sa yung sinasabi nilang eyeglass na ginagawa ng I should say yung Meta, yung kay yung may-ari ng Facebook. Then pagkatapos yung susunod naman na ginagawa ni Elon Musk, yung tinatawag na X payment, no. Dito sa crypto, meron silang mga crypto na nag-start sa X eh. And I was thinking na later on it will be connected to yung sa payment. At sabihin ito yung magiging regular na magiging transaction na wherever you are in the world, ibig sabihin yung payment mo hindi na, it will not be a problem, no. You can use any money, any currency, even yung kumbaga sa cryptocurrency, no. So yung moving towards yung global way of doing business ay kumbaga sa they are trying to put it in place. Ayan po yung nagaganap now. Tayo nga, of course, dapat alam natin what's happening and what's going on sa ating ginagalawan, no. Ito po yung problem, no. Bali do sa amin pong pag-aaral ng isang grupo po yung tawag kong sa Sunday Samba. We are in the study of math, you know, yung si Pilate, bali na-meet niya si Jesus at nagkaroon ng tinatawag na of course interrogation at dumating yung point na tinatanong si Jesus na hindi na siya sumasagot. At sabi doon prior to that, no, sa Matthew 26, no, sabi gano'n, kasi pag may sinasabi si Jesus, they don't believe. Hindi sila sumasampalataya, hindi sila naniniwala. At kung meron naman si Jesus na tinatanong, hindi rin sila sumasagot. So, what's the use? So, ibig sabihin, this is the time now to examine. Ibig sabihin, ano ba itong ating naririnig o itong nababalitaan? Legit ba ito? Is this true? Totoo ba ito? We need to verify. We need to verify. Ayan po. Kinakailangan natin ma-verify. Of course, we ask the Holy Spirit that the Holy Spirit will guide us and lead us in all the truth. We read the scripture. If those things were so. Now, we ask other people, we ask, kumbaga sa yung mga those in authority regarding that particular subject. For us na maging sabihin mapanuri tayo on this last days kasi
tayo yung ginagamit ng Panginoon para mag-share ng gospel. Isipin, kung tayo ay nagsasabi ng mali, so ibig sabihin, tayo yung nagpapagamit, no? Na imbis na sabihin natin yung tama, so nagpapagamit tayo, sabihin sa pagpapakalat ng mali, which is a problem. No, kasi kasi tatlong bagay lang yan sa John 10:10. Yung the thief comes to steal, to kill, and to destroy. From these three things, you will know na ito ba'y sa Panginoon o sa kaaway. Ito ba ay sa Diyos o sa demonyo? Diba? Anong ginagawa ng demonyo? To steal, to kill, and to destroy. Something that is destruction, that is something of death, something na merong tinatawag na pagnanakaw. Ito ay galing sa demonyo. Kaya nga yung infusion of fear, of control, hindi kay Jesus yan, kay Satanas yan. So, dito, makikita po natin na we need to discern. Kaya yung video po na aking sinend for you to be aware doon sa tinatawag na current events. Maring sabihin ninyo, matagal pa siguro yan. Hindi pa siguro mangyayari yan. No? Yan po yung ating maring maisip. No? Let me share to you yung Romans, Romans chapter 15 verse 4. Sabi po dito, for whatever was written in the past was all written for our instruction, so that through endurance and encouragement of the scriptures, we might have hope. So, ang gamit po natin, yung promises ni Jesus, yung sinasabi po sa scripture for us. But kinakailangan natin magkaroon tayo ng tinatawag na endurance. Magkaroon tayo ng tinatawag na perseverance na alam natin, life is not easy. Yan ang sinabi ng Panginoon. At sinabi niya nga sa John 16 that in this world you have tribulation. Yan po yung ating kinalagyan. Kaya, ibig sabihin, kung tayo ay nagrereklamo at patuloy na nagrereklamo, ibig sabihin, we don't really believe yung sinasabi ng ating Panginoon. At hindi natin siya nakikita na mabuting Diyos. Kasi nagrereklamo tayo If God is good, dapat meron tayong gratitude. Meron tayong dapat appreciation at meron tayong thankful heart. So, yan po yun. Ang ating ginagalawa ngayon, nasa tayo, point nga na sibihin yung bagay na ating pong ginagawa. Na itong bagay na deception na to o yung mga panlililang. Kasi yung word na deception, isipin, isa dito yung to lead astray. Ibig sabihin, yung sinasamahan mo, hindi pala siya shepherd. Ibig sabihin, hindi niya alam yung daan. Kaya pag sumunod ka sa kanya, you will get lost. So, kaya nga si Jesus ang ating shepherd. Sa kanya tayo susunod. Sa kanya tayo makinig. So that we will not be lost. So, ngayon, yung sa mga ating naririnig na mga fake news. Kasi, yung dumating na pandemic. Yung dumating na pandemic is a testing for us. Na who do we listen? Who do we believe? Kasi nga, yung tinatawag na vaccine o yung tinatawag na injection, hindi mo alam kung ano ang content niyan. Hindi mo alam kung magbibigay siya ng harm o magbibigay ng cure. At alam natin, doon sa mga nangyari based doon sa tinatawag na result. So, maraming death ang nangyari. Maraming buhay ang sinira. Maraming pamilya ang sinira. Buhay na nawala, pamilyang nasira, and so on and so forth. At sinira ang economy ng bansa. So, saan galing yan? They fabricated it, they planned it. So,
dito dapat magkaroon tayo ng awareness. Ngayon, lahat ng bansa, isibihin na being penetrated to it. Ngayon, iyan po yung tinatawag na parang warm up. They will do bigger. Gagawa sila ng mas patindi pa ng control. Now, they are forming and we are how we are positioning ourselves. Kaya nga, we need to move on. Kaya nga, yung isipin yung bakit magka-rapture? Bakit kukuhanin ni Jesus yung saints niya sa lupa? Ano yung senaryo? Yan po yun eh. Kaya nga, isipin yung tinatawag na point na kung saan point of no return because ito yung nangyayari. Kaya nga, ito yung isang bagay no na ating na nakikita na we are aware sa mga nagaganap na to. And ito yung bagay na dapat na makita natin na as encouragement no. Sabi nga ni Paul sa Romans chapter 13 verses 11 to 12, and do this knowing the time that it is now. Sabi that now it is high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So yun po yun. Our salvation is nearer than when we first believed. It is an encouragement that yung nangyayaring technology, yung nangyayaring mga developments, is simply nagsasabi sa atin, we are nearer than when we first believed. But we need to be vigilant na yung mga narinig nating impormasyon, we need to verify. We need to cross-examine. Kinakailangan po tayong magtanong. At yung nga po, we need to test the spirit na yung kanyang tinatawag na validity, ito ba ay totoo? Ito ba ay legit? Kinakailangan po yon. Kaya nga itong ating grupo, no, for us to educate, to be knowledgeable doon sa mga nagaganap po sa atin. Okay. Siguro yung mga iba po sa atin dito, no, meron din i-share. So I will give space, no, I will give time. At yung merong magki-question, open po, no, for us to kumbaga to ask questions. Then later on, I will close in prayer. So ngayon, I will stop. At kung sino yung gusto mag-share, mag-comment, you are open. Bukas po, the table is open for everyone to comment, to share, or to ask question. Ako po mag-share. Sige po. Magandang gabi po. Last month, naging topic ko po itong patungkol sa fake news na ang title po is The Dangerous Fake News. Kasi, bakit po? Ngayon pong panahon, talaga pong nagkalat ang fake news kapag hindi mo alam ang tunay na nangyayari ay madadala ka. Ngayon, ang nangyari po dito mostly sa sa politics. Noon po kasi kapag ikaw ay nasa politika at ibig sabihin na involve yung pangalan mo, ikino-correct kung talagang hindi. At gumagawa ng paraan ang particular na tao kung sino man siya
para linisin niya yung kanyang sarili. So ngayon, pagdating po sa gobyerno ngayon, ibig sabihin, wala naman po akong parang tinutukoy kung sino at saan. Kaya lamang, ah, parang hindi nilalabanan kung alin ba yung tama. Ibig sabihin, dapat kung ikaw yung pinatutungkulan nito, dapat sagutin mo siya kung tama ba yon o hindi. Ibig sabihin, ini-ignore, walang sinasabi. Lahat, may mga bagay na sinasabi yung mga ibang politician, pagkatapos dededmahin na lamang. So ibig sabihin, ang problema po kasi kapag hindi na-address yung particular na problema, yung tama, later on, nagiging mali eh. Kasi sila yung paulit-ulit na naririnig. Ngayon, pagka walang nagtama at walang ibig sabihin, hindi mali yan. Pag wala, yung mali, nagiging tama. Kasi ang sasabihin, walang nag-against eh. Siguro nga, tama nga ito. So ito po yung mga nangyayari na kung saan parang normal na lang kung na-accuse na may nag-accuse sa iyo na isa kang drug user o kung ano man, tapos hindi mo aayusin eh. Ibig sabihin, 'di ba dapat kapag may nag-accuse sa iyo, hindi, o sige, magpapa-medical ako o ganito, hindi eh. So ibig sabihin, hindi alam kung totoo o mali. Now, tingnan po natin kung gaano kapanganib itong tinatawag na fake news. Ito pong fake news kasi, nag-umpisa po siya sa Genesis, doon po sa Garden of Eden. Now, tingnan po natin dito yung kabilin-bilin ng Panginoon na matatagpuan po sa Genesis chapter 3 verse 2, at ito po ang sabi, "And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees." Sorry po, dito po pala sa 2:15, bago po yun, sa Genesis chapter 2 verse 15. Sabi po rito, "Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you eat it, you shall surely die." Ito po ay sinabi ng Panginoon bago po niya i-create ang babae. Kasi dito po sa 18, ang sabi niya, "And the Lord God said, it is not good that man should be alone." So yun po siya. Ngayon, tingnan po natin dito sa Genesis chapter 3 at ikumpara natin kung ano ang nangyari. Sa Genesis chapter 3 verse 2, "And the woman should," buuhin ko po ha, "Now the serpent was more cunning than the beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat it, the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall touch it, lest you die." So may problema. Kasi, nakuha niyo po yung problema. Ang problema po, dito po sa ibinilin sa lalaki, huwag mong kakainin. Ngayon, dito naman po, ang sinagot ng babae, sabi niya, huwag mong kakainin o kahit hawakan. Sabi niya ganon. Or mamamatay ka. Pero wala namang sinabi ang Diyos na hawakan. Ang kabilin-bilinan kay Adam, huwag lang kakanin. Yun ang sabi niya. Ngayon, ang tanong po dito is, nagkulang po ba si Adam sa pagbibigay ng information? Kasi wala pa po si Eve noong sinabi ng Panginoon eh. Doon pa lamang siya, ibig sabihin, ipoprovide si Eve. So ngayon, ito namang serpent, nalaman niya na hindi ganun katatag yung information na nakuha ni Eve. Kasi hindi siya kumpleto. Pero
kung hindi sana dinagdagan ni Eve yung sinabi, maaaring mag-isip din itong si yung serpent na teka muna, alam niya. Kaya lang nagkaroon ng hint ang devil kasi may dagdag. So ibig sabihin, hindi konkreto yung information na natanggap niya. Kaya ang sabi dito ng devil kay kay Eve, then the serpent said to the woman, "You shall not surely die, for God knows that in the day you eat it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil." So ano pong dito patungkol po dito sa ating pinag-aaralan na fake news. Kapag po kasi hindi po tayo yung tinatawag na dito po sa John chapter 15 verse 7, tama po ba? Abide in me and my word will abide in you. No, correct me po kung tama po 'yon. No, na ibig sabihin yan po yung magiging trabaho ng banal na espiritu. Tama po yung sinabi kanina na there will be more deceiver sa mga susunod na panahon. Magko-clone sila at lolokohin nila yung tao na akala nila yung kausap mo ay yun nga yung tao na yun. No, pero in the other hand, clone po siya para lamang ikaw ay i-deceive. Kaya nga po mga kapatid, ngayon pong panahon na ito, ang banal na espiritu o yung fellowship po sa banal na espiritu is very important. Kasi ang sabi po sa Bible, siya po ang nakakaalam lamang ng katotohanan at ang katotohanan ng gagaling sa Kanya. Para po tayo ay i-guide, para po tayo ay i-drive o ilapit sa Panginoong Hesus upang ipaalaala yung mga bagay na binasa natin. Ang problema, kung hindi po tayo nag-abide o ibig sabihin, wala po tayong araw-araw devotion, so yun po ang problema na kung saan may possible nga po na tayo ay ma-deceive o ibig sabihin, yung makorap, ayun, no, yung makorap. Kasi tinitingnan ko po ngayon, sabi ko, samantalang noong mga panahon noon, kapag hindi ka o ikaw ay nagpakalat ng isang salita na hindi tama o hindi totoo, parang ano ka yung ano ka ng mga tao, ikaw hindi tama yung sinabi mo. Ngayon ho, iba na. Ang nangyayari, una parang ibabas ka o kung ano, pero kapag ka hindi na, okay na yun tanggap na ng mga tao So ibig sabihin, sabi ko nga, ano yung panahon ngayon na nangyayari? Bakit parang tanggap na nila yung fake news? Tanggap na nila yung mga ganitong bagay, tanggap na ng tao yung mga ganito na mga balita na alam mo namang hindi totoo at alam mo namang hindi tama. At kapag ka ikaw ay nagkwento ng ganito, yung totoo na sinasabi mo, ikaw pa yung sasabihan na, "Oh, hindi totoo yan. Ito talaga yung ganito. Ito, project na ganito to. Ito, siya yung ngayon namigay nito Sabi ko, ito na ba yung tinatawag na, pumapasok na ba tayo doon sa tinatawag na, yung panahon o yung era na kung saan yung mali o yung mga false at saka yung mga fake ang ibig sabihin ang naririnig mo. Yun ang tinatanong ko kaya nga po na itapik ko po yan yung dangerous fake news na yan kasi po ang dangerous po dito sa Genesis, nagkasala po sila dito at dahil sa kasalanan nila, inilabas sila sa Garden of Eden. At pagkatapos, dahil po doon, nahiwalay ang tao sa Diyos. Ngayon, dito po sa pangkasalukuyan nating nangyayari, hindi po lamang natin alam. Dahil po dito sa mga nangyayari, minsan napapalayo tayo. Nadadrive tayo kung saan,
lalo na pagka ito'y popular o di kaya naman ito'y may ganito, minsan nadadrive tayo dito. Kaya nga sabi ko, ano ba yung ibig sabihin na even the elect will be deceived? Sabi ko, samantalang aral sa Biblia, aral sa ganito, pero yun po pala ay para siyang sawa. Di ba po ang sawa ay mabagal lang kumilos ang sawa eh. Pero bakit po yung mga baboy damo, yung mga usa, bakit na ano niya, nakakain niya, samantalang ang bibilis nito. Itong mga usa, baboy damo, o lahat po, bakit naaabutan niya? Bakit ibig sabihin natutukan niya, samantalang siya naman napakabagal lang, no? Unang-una po kasi yung sawa, lumalakad siya, walang ingay. Okay, wala po siyang ingay. Kaya nga kapag ka ang tao busy, ang isang hayop busy sa isang pagkain na kinakain niya, hindi niya na-detect o hindi niya nalalaman kung ano yung nasa paligiran niya. Kasi busy siya sa pagkain no? So tayo din minsan, mga mananampalataya, kaya minsan nakakapasok kasi busy rin tayo sa ibang bagay. Hindi natin namamalayan may threat sa atin. At pagkatapos, yung pala, na ano na tayo, ibig sabihin natuklaw na. Ang number one po na ginagamit ng sawa ay hindi ka naman niya papatayin doon sa kanyang pagkakatuklaw sa'yo. Papatayin ka niya kasi i-coil ka niya, i-constrict ka niya Ibig sabihin, papatayin niya yung hininga na nasa iyo. Ibig sabihin, pagka po na nadedetect niya na mayroon pa ring beat ang puso mo, hihigpit siya. Pagka mayroon pa ring beat ang puso mo, hihigpitan niya. So anong ibig sabihin po nito? Yun pong hininga, di ba po yun ay breath of life, na kung saan yun po yung breath na galing sa Diyos, no? Na kung saan kapag ka po tayo ay nahagpang nito, yun po yung papatayin niya, yung ating communication sa Diyos hanggang sa makorap tayo. Although sinabi dito, hindi ka naman talaga mamamatay. Kung tutuusin nga, mabubuksan ng kaisipan mo, malalaman mo yung tama at mali, magiging Diyos ka. Yun ang sabi po doon. So, ngayon po dito, hindi naman po tayo talaga mamamatay physically, but yung relationship natin sa Diyos, yun ang papatayin nila. Na ibig sabihin, dadalahin ka sa isang bagay o ididisib ka sa isang bagay na kung saan para mailayo ka sa fellowship natin po sa ating Panginoon. So yun lang po. Salamat po. Okay, maraming pong salamat, Pastor Romy, sa iyong ibinahagi. Meron pa ba mag-share? Ano lang po, Ah, insight lang. Maiksing insight lang po, Pastor William. Sige po, Maiksi Pastor lang. Romy. Opo. Ano po yan I agree sa pinag-aaralan natin na kailangan din nating maging conscious o aware tayo bilang mga lingkod ng Panginoon. Kasi ngayon yung deception, siya nag-increase siya exponentially. Hindi katulad nung nung mga unang panahon, no, may deception na noon. Kaya lang hindi ganito katulad ngayon na nangyayari. Kasi noon, by radio, very very limited yung access ng tao sa news Pero ngayon napakadali No, kaya nga kung hindi natin alam yung pananampalataya natin, hindi natin alam yung doktrina na dinadala natin, even us, madi-deceive tayo. Yung sinasabi ni Pastor Romy, mailalayo tayo sa tamang direksyon ng gusto ng Panginoon na lakaran natin. Eto, even yung sinasabi sa Matthew 28, yung sinasabi ng Panginoon na go and preach the gospel and make disciples. Minsan, deceive tayo dyan Sabihin na natin, i-accept na natin, masakit itong sasabihin ko, pero minsan nadideceive tayo sa pagkilos at paggawa niyan. Sa atin lang, sa grupo lang natin, nagkakaroon na pagtatalo-talo, pagka ganito, sa mga bagay na
Di ba? Saan galing ang deception ng enemy yun? So that the gospel will not be, hindi siya ma-expand, hindi siya maipalaganap sa gusto ng Diyos na kapamaraanan. So even us, no, siguro isang part ng panalangin natin, hingi tayong tawad sa Panginoon. Para we were being deceived, being Christian, being pastors, being tagapangasiwa ng salita ng Diyos eh. Masakit pero we have to accept it kasi doon tayo makakalaya eh. So that deception tayo, makalaya tayo at magampanan natin yung nais ng Panginoon na magampanan natin. So yun lang po, Pastor William, at maraming salamat po. Okay, maraming pong salamat, Pastor Paeng, no, sa iyong ibinahagi. Okay, meron pa po ba na magpabahagi? Merong pinost na video na may naglalakad at nagkakuha ng ID. Tapos magbibigay ng 300, magbibigay pa siya ng 300 kung ipapakuha mo yung ID mo, no. Yun ang a kind of deception, no, na sinasabi niya na taga-gobyerno siya. Nung hiningi na yung ID niya, hindi niya maibigay. So, yan po yung tinatawag na cross-examination. Yan yung test every spirit, no, na napaka-isibihin yung mga paglililang, yung mga pandadaya. Kaya we are really living in this dangerous world. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, yung ating tinatawag na awareness, how things, sabihin yung nangyayari na yung we are in this kind of acceleration na paggamit ng technology. Yan po yun. So, hindi natin namamalayan yung tinatawag na pag-advance niya. Last year, I think November, December, nakarinig ako about artificial intelligence. Ngayon na is hindi lang artificial intelligence, kundi yung artificial general intelligence. Hindi lang yung information, pati yung sabi niya yung temperature, yung scenario sa paligid mo, sabihin mo makakatch. So parang form of tao na rin to eh. Sabi ko masyadong matindi to, no? Yung ginagawa nila as preparation. So, sabihin yung awareness natin, yung development ng mga technology, yung mga nangyayari, no, masyado siyang mabilis. So, yung nga ang katanungan sa atin, who are, I should say, vigilant. Sabihin, ito yung nagbabadya sa atin na, I should say, lalo tayong magsumikap. Because the time is yung nearer, salvation hour is nearer than when we first believe. Yun yung nangyayaring deception ngayon. So kaya ito sabi ko nga yung nangyaring pandemic, it is a testing. Ibihin yung pagkalat ng deception na yan, it is a form of deception, no. Ngayon yung mga iba isibihin surrender sila doon sa deception na yon because of fear, because of worry. Kasi yung it may cost your job para kumbaga sa mag-decline ka doon sa bagay na yon, no? Kasi nagbigay sila ng parang threat o nagbigay sila ng pressure o ng kumbaga sa for you para mag-hit ka doon sa kanilang tinatawag na deception. So yan po yung bagay, no, na sabi ko nga meron pang darating diyan na mas malaki. So ngayon tayo bilang mga lingkod ng Diyos, ibig sabihin dapat aware po tayo sa bagay na yon. Na pag tayo po ay nagtuturo, see to it na it is based on yung scripture, it is based on truth, it is based on faith, hindi doon sa tinatawag na fake news o hindi sa tinatawag na walang basis, no.
Yan po yun. Kasi yung nga, isa po sa problem natin is yung the quality we are teaching. Yan po yun. Kaya nga of course magbabackfire kasi yan eh. Kaya nga what you sow, you shall reap. Kung ano yung ating itinanim, yun din ang babalik po sa atin. Now, any more question? Meron bang katanungan? So at this time siguro kung tayo ng prayer, no? Yung senior ni Pastor Paing, no? Medyo hindi ko siya no? I think Pastor Paing, if you don't mind, I will request you siguro to pray regarding yung deception na yun sa mga lingkod ng Diyos, sa mga servant ng God. Na ibig sabihin, ikaw siguro yung mag-lay down, kumbaga sa kanya, mag-offer ng prayer regarding that matter, for that thing na i-cast out natin yung spirit at let the light of God na mangyari sa bawat lingkod ng Diyos at sa bawat iglesia. Can you do that, Pastor Paing? Okay po, Pastor William. Wala pong problema. Okay po. So, siguro po mga kapatid, dadulog tayo sa Panginoon sa pananalangin, and let the Spirit of the Almighty God teach us how to pray, because we don't know Amen. what to pray and how to pray. It is only the Spirit that will teach us to pray, to search our Amen. heart, to search our mind, to search our very spirit and our soul. Father God in heaven, thank you, Panginoon, sa aming pinag-aaralan about deception of our enemy, Lord. Panginoon, you know every heart, you know every soul, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang aming buhay, may bukas na aklat sa iyong harapan. Amen. Panginoon, anumang deception ang nasa amin, Lord God, na pumipigil, Panginoon, influence ng masama sa aming kaisipan na naghihinda sa amin para kami, Panginoon, ay magpatuloy sa pinagagawa mo sa amin bilang iyong mga lingkod. Lord, inihingi namin ito ng kapatawaran sa iyo. Siya nga po, Lord, Panginoon. yung mga bagay na ginagawa namin, iniisip namin, Panginoon, na aming natutunan, na aming nakagawian, na aming nakasanayan, Panginoon, sa aming buhay, Lord, na hindi na ayon, Panginoon, sa iyong tagabilin sa amin, that we will preach and we will teach sound doctrine na kung saan, Panginoon, lalalim kami ng aming pananampalataya sa Panginoon Jesus. Ikaw ang magiging guide namin, Panginoon, sa mga bagay na aming ginagawa. Panginoon, patungkol sa iyong iglesia, patungkol sa mga bagay na nais mo maisakatuparan namin, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon, na iyong Amen. ipinagkatiwala, na iyong ibinilin sa amin, Panginoon, na aming palaguin, na aming pagsumikapan, Panginoon, na madala, Panginoon, sa nais mo na lakaran ng iyong mga anak, matupad, Panginoon, ang iyong plano, matupad ang iyong purpose, Panginoon, sa bawat buhay na iyong nilikha, Panginoon, na iyong sinagip mula sa kamatayan, Panginoon. Lord God, maisakatuparan po namin, Lord God, to disciple them, Lord God, to teach Amen. them, Lord God, Thank you, Lord. wholeheartedly, Lord God. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, sa pagkukulang namin, Panginoon, sa mga bagay na ito. Panginoon, patawarin mo po kami, bigyan mo kami ng lakas, Lord God, nagmumula sa iyong banal na Espiritu, maisakatuparan namin ang lahat ng ito, Lord God. Lord, we know and we believe, Lord God, as you said in your words, Lord God, na nalalapit ang iyong pagdating, Panginoon, that our salvation is nearer every day, Lord God. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ma-preserve po namin, Panginoon, ang pananampalatayang ito, Lord God. Maiwasan Amen. namin, Panginoon, ang deception na ibinibigay sa amin, Hallelujah. na Yes, Lord. nakikita namin, na napapanood namin, Panginoon. Even, Lord God, nasasaksihan namin, Panginoon, sa aming kapaligiran, Lord God. There's so many false doctrines, Panginoon, na lumalabas. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat tinibig mo kami, tinutulungan mo kami na maunawaan, binibigyan mo kami ng discernment, Panginoon, sa tunay na pananampalataya na aming nilalakaran, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon. Hallelujah, sa iyong pakikiisa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo, Panginoon, pag-preserve ng aming spirit, Panginoon, ng aming soul, ng aming body, Lord God. You said in your words, Lord God, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 28, Lord God, that we should preserve our spirit, soul, and our body blameless until you come, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, so gabi ito, Lord God, hinihiling po namin, Lord God, na maging
dalisay, Panginoon, ang buong katauhan ng iyong mga anak namin bilang iyong mga lingkod. At mapapangunahan, Panginoon, ay iglesia na ipinagkatiwala mo sa amin, Lord God, to preserve them, Father, to preserve them, Lord, until you come, Lord Jesus, until you rapture your church, God, Amen. in Yes, your Lord. presence. Lord, ikaw po, Panginoon, patuloy na magpala, magbasbas, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord God. Hayaan mo na ang liwanag ni Kristo ang patuloy na lumiwanag sa amin, magliwanag sa amin, Panginoon, ang liwanag, Panginoon, nagmumula sa iyong salita, Panginoon, ang patuloy na mag-alis ng anumang kadiliman, Panginoon, anumang anumang deception, Panginoon, sa aming kaisipan, Lord God. Father, nakagawa kami ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sapagkat you truly love your people, you truly love your servants, you truly love your pastors, you truly love the church, Panginoon, na aming pinaglilingkuran, na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Lord, ikaw ang kumilos ng may hiwaga at kapangyarihan, Panginoon, at miracle sa aming mga buhay, Lord God, in this Amen. last day, Yes, Lord oh God. God. Hayaan mo that Hallelujah. the power of your Holy Spirit be revealed in behalf of your people, Lord God, in behalf of Amen. your servants, Lord God, in Hallelujah. Jesus' name, Lord God. Hallelujah, matunghayan, Panginoon, ng mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan na kumikilos, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa amin, Lord God. Let there be healing, let there be salvation, let be blessings, Panginoon, that you are pouring out upon your people, Lord God. Lord, maraming pong salamat sa gabing ito at patuloy na palakasin mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, pagtibayin po ang aming pananampalataya, Lord God, that the deception, Panginoon, na iginakalat ng masama, Panginoon, ay hindi kami maapektuhan, but we will go victoriously above this all deceptions, Panginoon, na maaari po namin maranasan sa aming paglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, pangunahan mo ang bawat isa sa amin. I may not name them one by one, but I pray in Jesus' name, Lord God, na lahat ng online, nakabilang sa platform na ito, Panginoon, and even, Lord God, yung mga kapatid po namin, Panginoon, na hindi po nakasama sa online na ngayong gabi, Panginoon, I pray, Lord God, let your hands be upon them, Lord God, in Yes, Jesus' oh Lord name, Lord God. God, and let the power of your Spirit, Lord God, will continue to work in us, within us, Amen. Yes, oh Panginoon. Lord God. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. Amen. Shall Amen. we receive the benediction? Now, Opo. may the God of peace himself sanctify you completely, and may your entire spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. For the one who calls you is faithful, and he will do it. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. And all God's people say, Amen. 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 Yes. Amen. Thank you po. God bless po sa lahat. Salamat po. Okay, thank you for joining. Maraming salamat po.